Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Leo, first card, forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Ayan. So, totoo, 'di ba? Kasi yung pagpapatawad, yung pagbibigay mo ng forgiveness, it takes a lot of courage for you to be able to do that, 'di ba? And yung pag-forgive natin, hindi naman necessarily na kailangan yung nagkamali, yung merong pagkukulang sa'yo, may kasalanan sa'yo, hihingi ng tawad sa'yo para siya ay patawarin mo, 'di ba? Sometimes we need to take that courage and inner strength from within us na patawarin natin kung sino man yung nagkamali sa atin, nagkasala sa atin, para lang din naman sa ating kabutihan, para sa ganda ng ating pakiramdam, ikakagaan ng ating pakiramdam, 'di ba? Kasi ano 'yun ah, we are in a way, we are doing ourselves a favor kapag nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kasi mabigat sa dibdib, 'di ba? Kung patuloy mong i-harbor yung resentments, yung galit, yung tampo, yung inis, yung buwisit sa puso natin, 'di ba? Tayo lang din naman na nahihirapan. Tayo lang din naman yung nagtitiis, 'di ba? So tayo na nasaktan, tayo na yung niloko, tapos 'di ba, kung patuloy pa nating iha-harbor yung sama ng loob, tayo pa rin ang talo, 'di ba? Kaya mas mabuti na mag-forgive, i-let go mo na yung lahat ng galit, ng inis, ng resentments, at para na makapag-move on ka na, you know? Para na makapagsimula ka na ng bagong buhay na clean slate. Humingi man sila ng tawad sa iyo or hindi, ang mahalaga, nagpapatawad ka na sa puso mo, sa sarili mo, pinatawad mo na sila. And yun ay ginawa mo para sa ikakabuti mo, para sa kaka-healthy mo. Kasi 'di ba, kung may mga resentments, may mga emotional baggages ka laging bitbit, magkakaroon ka lang niya ng stress. Diba? May stress ka lang, magkaka-anxiety ka lang. And alam mo na, kailangan mong alagaan ng mental health. Diba? So what else? We have take a leap of faith only when you're willing to step out of your comfort zone and you reap great rewards. 'Di ba? So totoo, ano? Kailangan mong sometimes lumabas ka sa comfort zone mo para na ma-experience mo din ah, yung premyo mo, yung kabutihan na pupuwede mong makuha. 'Di ba? Kasi minsan kung nandiyan ka lang sa komportable ka, hindi mo susubukan ang ibang bagay, hindi ka susubok ng ibang sitwasyon, 'di ba? Hindi ka rin matututo, 'di ba? Hindi ka rin matututo. Kaya mas maganda na sometimes kailangan mo ding sumubok, no, ng sa labas ng kung ano ang komportable ka. So tignan natin kung ano pa ang ganap. We have difficulties, jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. Ayan. Kasi nga, 'di ba? That's negative energy, Kapag hindi naman masama, no? Hindi naman siguro masama kung medyo may nararamdaman kang pagsiselos, pero kailangan na i-manage mo ito ng maayos. 'Di ba? Na hindi mako-compromise yung relationship ninyo. 'Di ba? Hindi hindi mag-iiba yung trato mo sa person mo. Kasi pwede naman siguro 'tong pag-usapan, 'di ba? Kaya kayo lang, yung parang masasakripisyo, no? Yung kasiyahan ninyo, masasakripisyo yung magandang nasimulan ninyo ng inyong person. Siguro kung yung mga ganitong klaseng pakiramdam, no? Ay talagang yun ang papairalin mo. 'Di ba? So kung kunyari, meron kayong jealousy na nararamdaman, 'di ba? So maybe it's better if you talk it out. Maybe it's better if you call the attention of your person, 'di ba? At pag-usapan ninyo, 'di ba? Kasi mamaya nag-overreact ka lang,
'di ba? Baka mamaya, talagang meron kang dahilan, meron kang basehan, 'di ba? So, mas magandang napapag-usapan, 'di ba? Para ma-discuss ninyo so that your person will be aware na ganyan na ang nararamdaman mo. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have not yet. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo rito, hindi pa handa na magpatawad. Hindi pa handa na mag-let go. 'Di ba? Ng sama ng loob, hindi pa handa na mag-let go ng tao, ng person ninyo, yung gano'n. So, take your time, okay? Whenever you are ready, then go for it, 'di ba? So, kailangan mo lang, basta kailangan mo lang, before you make any decision, no, whether related dito or hindi, kailangan na pag-isipan lahat, 'di ba? Kailangan na timbangin, no, yung inyong mga magiging desisyon. So, what else? No definitive answer can be given at this time. Ayun nga, kasi nga, hindi ka pa sigurado. 'Di ba? Not yet nga ito eh, 'di ba? So, maybe nandoon ka pa sa indecisiveness na sitwasyon. Kaya hindi ka pa makasigurado, hindi ka pa handa, no, na magdesisyon. So, what else? Be more specific. Alright? Tulad nito, kung kayo ay kunyari i-discuss niyo na sa person mo yung nararamdaman mong jealousy, 'di ba? Be more specific sa pagsasabi kasi it's hard, no, if you're going to let your person read between the lines. Mahirap 'yon na kasi pa pwedeng yung punto mo hindi yun yung maiisip ng person mo. 'Di ba? Hindi yun yung puntong magigets niya. So, mas maigi na maging specific ka sa kung ano yung pag-uusapan ninyo. Maging specific ka sa kung ano talaga yung gusto mong sabihin sa person mo para na magkaintindihan kayo. Wag mong ilagay sa sitwasyon yung person mo na parang siya pa yung manghuhula kung ano yung ibig mong sabihin. Mas magandang straight to the point, be specific sa mga points na gusto mong malaman ng person mo para mas mabilis ang pag-uusap at mas magkaroon ng malinaw na direksyon kung ano na yung susunod ninyong gagawin, 'di ba? At para mas magkaintindihan kayo ng mabuti. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have the two of wands. Ayan. So, meron ditong choices. Okay? Meron choice. Siguro, pwedeng, am I going to forgive or not? Di ba? Pwedeng ganon. Or for others of you, ano, mag-move on na ba ako or hindi? Di ba? Pagpapasensyahan ko ba to o hindi? Palulusutin ko ba to or hindi? Di ba? Aawayin ko ba siya or hindi? Di ba? Yung mga ganon. So, siguro ang dami mong well, iba-iba tayo ng sitwasyon. Maaring this could be different scenario, no, for each and every one of you. Kaya, but there are choices, there are choices that you need to make dito, that you need to think about, diba? So, basta yun ang sabi ko sa inyo. Before you make any decision, make sure na pag-isipan ninyong mabuti. Always listen. Always listen to your intuition kasi it will always lead you to the right decision, to the right path. Alright? So, what else? We have the seven of swords. So, meron sinungaling dito. Okay? So, meron sinungaling dito. Pwede rin na pwedeng ikaw yung nagsinungaling sa person mo or baka yung person mo yung nagsinungaling sa'yo. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Kaya, um, alam nyo naman kung ano yung consequence kung kunyari kayo yung nagsisinungaling, 'di ba? So eventually the truth will prevail. The truth will be out, 'di ba? Kasi wala namang sikreto na hindi nabubunyag, hindi ba? Walang kasinungalingan na hindi nabubuko. Kaya it's all up to you, 'di ba? Kasi depende naman ito sa kung anong kasinungalingan ang tinahili nyo.
But if this is your person naman that you are, that um, nagsisinungaling sa'yo, then tignan mo maigi, madadala yan sa usapan. Baka magaling kang mag-interrogate, magaling kang mag magbato ng katanungan na hindi halata, na pupuwedeng ma-confuse ang person mo sa isasagot niya. So, puwedeng mahuli mo sa bibig niya, 'di ba? Kung you're trying to ano, you're trying to find out, something, 'di ba? Baka mahuli mo din siya sa bibig niya. So, 'yun, baka maaari 'no, yung kasinungalingan na ito ay, kasinungalingan ng inyong person. Kaya siguro may jealousy na dito kasi alam mong nagsisinungaling ang person mo. Pupuwedeng meron ka ng napatunayan, 'di ba, na baka isang beses o dalawang beses na nagsinungaling ang person mo, and maybe you have proven that already. Kaya siguro may rason ka 'no, na kaya ka nagseselos dahil doon meron kang nabisto 'no. So, pupuwedeng gano'n. So, what else? We have the high priestess, ayan. Kailangan mo talaga 'no na pakinggan, sundin yung bulong ng iyong intuition. Kasi for sure, 'di ba, you are ano dito, you are divinely guided, 'no? Ginagabayan ka ng divine universe, ginagabayan ka ng Holy Spirit, 'di ba? So, pakinggan mo kung ano yung bulong ng intuition mo. Kasi for sure, ma ma didiskubre mo kung meron kang dapat na madiskubre. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.